Amen. Okay. At sa umagang ito, ang gusto po natin pag-usapan is all about, basahin natin, called to be with Jesus. Kasi minsan dito tayo nakukonfuse. Sino ba talagang tumawag sa atin? Di ba? So ngayon, sa umagang ito, pag-aralan natin, sino ba talaga? Ano ba talaga yung pagkatawag sa akin? Di ba? Bakit ako nandito? May nakakausap ako dati, alam mo, Pastora, di ko rin alam ba't ako nandito. So, sabi ko, Lord, ipaunawa mo sa kanya, nalilito siya. Di ba? So, kailangan sa champions, walang lito. Okay? Alamin natin kung bakit. Sabi, you are called to be with Jesus. Ang unang-unang calling natin ay to be with Jesus. Hindi naman sa pastor natin, hindi sa mga leaders natin, but to be with Jesus. Okay. So ang ating text for today is Matthew 4, verse 18 to 20. At ito po ang nakasaad dito. As Jesus was walking by the Sea of Galilee, he noticed two brothers, Simon, who was called Peter. Alam niyo, tandaan niyo yung mga pangalan kasi lumalabas yan sa mga games. Di ba? Simon was called Peter and Andrew his brother casting a net into the sea, for they were fishermen. And he said to them, "Follow me as my disciple, accepting me as your master and teacher, and walking the same path of life that I walk. And I will make you fishers of men." Immediately, his disciple, believing and trusting in him and following his example. God bless his word. Oh, parang may na-miss ako doon sa part ng verse 20. Ulitin ko. Immediately, they left their nets and followed him, becoming his disciple, believing and trusting in him and following his example. So the Lord bless his word today. Napakaganda, di ba? Sabi ng Panginoon, nung nakita niya si Simon, sino si Simon? Si Peter. So sabi niya, "Come, follow me." So may three keyword dito, yung follow me, accept me, and walk. So the very first call na meron tayo is to be with Jesus. May reason bakit tayo tinawag ng Diyos na makiisa sa Kanya. Kasi kailangan natin siya. Amen. For only in Christ, tayo po ay nagiging complete. In Christ, we are complete. Sabi sa Acts 17:28, "For in Him we live and move and have our being, as some of your own poets have said, we are His offspring." Pero dito gusto ko, for in Him we live, move, and have our being. Ibig sabihin, sa pamamagitan niya lamang, nabubuo tayo. Kung wala pa ang Panginoon, hindi pa tayo buo. Only in Christ that we are complete. Dahil create tayo ng Diyos na meron siyang bahagi sa buhay natin. Sabi yan sa Ecclesiastes 3:11. For ang ano dito is God, when God created us, He created eternity in our hearts. Okay? So yun ang ano ng Panginoon. Mayroon parte sa atin na nakaka-recognize ng eternity that without the presence of God, hindi tayo nagiging buo. We need the presence of God in our life. At ang nagpupuno ng kakulangan na ito ang Panginoong Jesus. Kaya ngayon, minsan, kahit marami kang pera, hindi kompleto buhay mo, di ba? Kaya nga yung mga maraming pera, maraming bisyo. Actually, kaya sila maraming bisyo, gusto nilang maramdaman yung complete, fulfilled, masaya. Kaya they have money, they will spend the money. Pero kaya lang, yung direction ng money na to, it destroys them. Diba? Kasi hindi tama yung pumupuno sa buhay natin. And only God can fill that void or that eternity in our hearts. Lahat po tayo meron yan. Kaya kahit paano may consciousness tayo sa holiness ng Lord eh. It is created in you.
Tignan mo yung katabi mo. Meron ka niyan. Sabi mo. Sabi, money, power cannot satisfy or complete our life. Hindi talaga tayo masatisfy ng pera. Dahil ang tunay na satisfaction na kukuha lang natin sa Panginoon. Kaya nga kahit walang mga pera, ang Kristiyano, masayang tunay. Oh, di ba? So, ibig sabihin, hindi pera ang nagpapasaya sa atin. Amen, di ba? Ang source ng joy natin is the Lord. So, mawalan ng pera, magkapera, masaya ka pa rin. Dahil hindi doon nakabase yung kasayahan mo, kundi sa Panginoon. Sige, sino mawalang pera dito? Pero may Kristo. Amen. Hallelujah. So, in Christ, we are complete. Whether you have money, whether you don't have money, you don't have fame, hindi ka kilala sa buong mundo, doesn't matter. If you have Christ in you, kumpleto ka, kapatid. Si Kristo ang kulang sa buhay ng mga tao, kaya hindi sila nagiging kumpleto. Kaya minsan, trabaho ng trabaho yan eh. Mag-iipon ako kasi pag retirement ko na, mai-enjoy ko to. Pupunta ako sa ganito, pupunta ako sa ganyan. Kaso mo, paano kung hindi ka umabot sa retirement mo? Di ba? Napakasakit naman nun. Parang, yung nabasa ko sa Facebook, di ba? Yung driver at saka yung mayaman. Mayaman, yung mayaman, ng pera mayaman siya. Tapos, namatay siya. Tapos yung asawa niya, naging asawa yung driver. Sabi ng driver, nagpayaman siya para sa akin. Di ba? So, hindi siya nag-enjoy ng kayamanan niya. Kundi iba. Kaya minsan, ang Kristiyano, actually, ganun yun. Iba ang nagtatrabaho para sa atin. Kaya lang, dapat nasa tama ang buhay natin. Yung sinabi ni Lord na, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano yung all na yun? Hindi tayo nag-ipon yun. Inipon yun ng mundo para sa'yo. So that you can enjoy the blessing of God. Hindi lang naman yun ang blessing ng Lord. Diba? His very presence is a blessing to us. And yun ang nga sabi, in Christ we are complete. And sabi, in Christ, we overcome. Nagtatagumpay tayo kahit marami tayong problema. Sabi dito sa John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. So, ibig sabihin, ang mundo talaga magbibigay ng problema sa atin ito. Habang nasa mundo ka, madaming trouble. Sabi ng Panginoon, wala yan ibang ibibigay sa atin, trouble. Pero ang ganda, sabi niya, but take heart, I have overcome the world. Bakit kailangan natin sumunod kay Kristo? Bakit kailangan natin si Kristo? Para magtagumpay tayo. Kasi si Kristo ang nagtagumpay sa mundo. And without Christ, we will not overcome the world. We only overcome because of Christ. Pakahalaga na nakikita natin ito, mga kapatid. Minsan kasi akala natin, nagtatagumpay tayo because of our own strength. At dahil sa connection natin, sa kakilala natin, that is a lie from the enemy. Believers overcome because of Christ. Because He is the one that overcomes the world. Kaya gusto niyo magtagumpay sa mundong ito, huwag kayong lalayo kay Kristo. Kasi pag lumayo ka, delikado ka. Okay? Hindi natin kaya. Sabi nga, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. Hindi talaga. Wala tayong kakayanan, mga kapatid. Hindi tayo pwedeng magmalaki. Na, mayaman ako, it's okay. Kasi dito sa mundo, palaging yun ang inalagay nila, no? Yung, pag mayaman ka, akala, kaya mo ng lahat. Kaya ng bayaran lahat. No, that's not true. May mga bagay sa buhay natin na hindi, only God controls. Nung dumating ang pandemic, nawala ng boses yung mayayaman at makapangyarihan sa mundo. Di ba? Nawala ng saysay ang kayamanan nila, nawala sila ng boses.
Because God is a powerful God. Kailangan makita natin ito mga kapatid. Kaya kanina when we sing, holy, holy, He's holy. And yet, tayo, sabi yung song na sukdulang biyaya, di ba? Inakap mo ako sa aking karumihan. Napakadumi natin. Napakabanal na Diyos. Inakap ka. Di ba? He's worthy. Dapat ba natin siyang sambahin? Do you think that you should worship God? He's worthy. Banal siya. Pero inabot ka niya. Minahal niya tayo sa karumihan natin. Hallelujah. Alam mo, pag gano'n ka talagang, Lord, I am humbled before the Lord dahil nakikita ko ang sarili ko kung gaano ko kalihit sa harapan ng Diyos. Pero minahal niya ako. Alam mo, when you have that heart, you can worship God. Kahit marami kang problema, kahit marami kang pagsubok, you can worship the Lord. Because you recognize Him. Kaya nung tinawag ng Diyos, come follow me. Napakalaking bagay nito eh. Sumunod kayo sa akin, sabi ng Panginoong Yesus. Kasi nasa akin yung life na kailangan niyo. I will make you complete. I will help you overcome the world. Kasi nandito kayo sa world eh. Hindi ka naman pwede above the world. Diba? Nandito ka sa mundo nakatira. Nandito tayo mga kapatid nakikibaka at sa pamamagitan lamang ni Kristo, tayo magtatagumpay. O ano ba yung mga tinatapon sa atin ng mundong problema? Diba? Ang hirap na health. Pag dumating na yung problema sa health, nawala na yung kapayapaan mo, na-depressed na, na-anxious na, ano pa? Ang pera, napakadaling problema yan. Bakit? Pag nagkapera ka, tapos na ang problema mo. Pero pag health mo may problema, it's really a battle. Di ba? Ano pa? Relationship, pamilya. Di ba? Lahat ito, the world will use mga bagay that will bring us trouble, that will bring us anxiousness. Alam mo kaya sabi ng Panginoon, I have told you this, so that in me, you may have peace. Kasi yun ang unang dinidestroy ng kalaban. Pag wala kang kapayapaan, alam mo yung comfort food. Kasi walang kapayapaan. Actually, yung mga ganon, di ko lang mapakali. Ito na nga lang ang comfort food ko eh. Ano pa? Yung comfort, inahanap pa lang comfort. Ang comfort room. Matindi kong yun ang comfort mo, no? Hallelujah. Diba? Naghahanap sila ng comfort kasi wala silang peace. Pero sabi ni Lord, dito sinasabi ko sa inyo para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Maraming problema sa mundo, pero napagtagumpayan ko ang mundo. Kaya kailangan kayong manatili sa akin para magtagumpay kayo sa mundo. Diba? Amen. God is so good. Hallelujah. Palapakan naman natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sabi nga, in Him, in Christ, we find our purpose. Nagkaroon ng direksyon ng buhay natin. Nagkaroon ng purpose ng life natin. Na-align tayo, na ayos ang buhay natin. Sabi sa Ephesians 2, verse 10, sabi, we are His workmanship, His own masterwork, a work of art, created in Christ Jesus, reborn from above, spiritually transformed, renewed, ready to be used for good works, which God prepared for us beforehand, taking path which He set so that we would walk in them, living the good life which He prearranged and made ready for us. Alam mo kung anong hinanda ng Diyos sa atin? Good life. Bakit may good life ka? Because you are created in Christ. Ano naging purpose ng life mo? Sabi nga, so that you can demonstrate the goodness of God. So that you can show the world, may Diyos na mabuti sa buhay mo because you will do what is good. Amen? Kasi minsan tayo hindi natin alam kung ano gagawin, ano ba talagang purpose ko dito. Mga kapatid, ang purpose mo is to show God. Ipakita ang Diyos sa mundo. Saan? Sa pamamagitan ng pagiging mabuti mong tao. Because only God is good. At walang pwedeng magbigay sa atin at magturo sa atin ng goodness. Only the Lord. Sabi nga, so that we would walk in them living the good life
which He prearranged and made ready for us. Nakahanda eh. Pero bakit maraming parang hindi na-enjoy yung good life? Siguro depende rin yun sa definition ng good life. Ano? Baka yung iba ang definition nila, ang good life is to have money. Parang pag may money ka, good ang life mo. Hindi po totoo yun. Mga kapatid, the money, ginagamit natin yun, need natin yun. Pero hindi yun ang nagpapabuti sa buhay natin. Minsan nga, yung pa nagpapasama eh. Di ba? Kaya nga sabi ni Timothy ba yun, yan, the love of money? James is the root of all evil. Di ba? Kaya, the love yun. Hindi yung money. Okay? So baka sabihin, pero pwede rin, yung may money dyan, may Project Solomon tayo. Gusto nyo na i-invest sa kingdom yan, it's welcome, you're welcome, okay? Pero ibig sabihin, hindi yun. Nagiging mabuti tayo dahil sa Panginoon. Because of Christ in you. Ngayon, kung hindi pa natin ito talaga nagagampanan, nasa work in progress naman po tayo. Binabago tayo ng Diyos araw-araw. The way we think, the way we speak, the way we live. Ang Diyos ang nagbabago sa atin yan. Kaya kung may mga kapatiran tayo na nakikitaan nyo pa na medyo, sablay naman ito si sister. Pag-pray natin siya na. Yun ang tamang reaksyon. Hindi natin sila ihuhusgahan, hindi natin sila i-chismis. Alam mo, sa champion life, bawal ang chismis. Okay? Hindi natin yan business. Okay? So, ibig sabihin, we don't allow that. Okay? May nakita kang hindi maganda. Hindi pwede ang reaction mo hindi maganda. Because you are good. Remember, ang purpose mo is to show the goodness of God in your life. Kung nasang area ka, workplace, school, community, dapat hindi tayo nagbabago. Baka naman mabait ka lang sa loob ng church pag Sunday. May narinig ako isang preacher, sabi niya, every time na may altar call, lalapit sa altar call at na-slain. Sabi niya, but Sunday, but Monday to Friday, he lives like a devil. Diba? Narinig ko ito sa isang preacher, natawa din ako. Kasi that's true. Slain ka ng slain. Pero, hindi ka nagbabago. Ano ang problema? Diba? So we have to know that we are the workmanship of God created in Christ. Pag aware ka na you are created in Christ, bago ka gumawa ng hindi maganda, mag-iisip ka muna. Bago ka magsasalita ng hindi maganda, mag-iisip ka muna. Diba? Amen? Parang pag may kasama kang pulis, papatay ka ba kung may kasama kang pulis? Huhulihin ka kaagad. Not unless body-body mo yung pulis. hindi yun joke lang yan. Okay? Pero, ibig sabihin, kung may kasama ka, hindi mo gagawin yun. Alam mong baho, mahuhuli ka. The same way, pag naiisip mo na you are in Christ, kasama mo si Kristo araw-araw, mag-iisip ka bago ka magsalita ng hindi maganda sa kapwa mo. Bago ka mag-react ng hindi maganda, bago ka maging mayabang. Kasi minsan yung kayabangan, yun ang nagpasisira sa atin eh. Sinaktan niya ako. Kailangan ko rin siyang saktan. Pero nasa church, nag-worship paglinggo, mga kapatid. Sabi nga, huwag natin bigyan ng kahiyan ng Panginoon sa buhay natin. Live your purpose. Amen? You are created in Christ. You are the precious creation of God. Kaya lang nga, because of sin, nagkaroon talaga ng disorder ang creation ng Panginoon. Nagkaroon talaga ng, ano ba sa Tagalog ang disorder? Walang order. Nagkagulo. Parang gano'n, nagkagulo ang buhay natin. Pati pag-iisip natin. Naguluhan dahil sa kasalanan. Kaya kailangan ni Kristong pumunta rito. Para yung nawala sa atin, nasira sa atin, ay muli niyang maayos. Ayun. Kaya nga, ang buhay ng Kristiyano ay ayusan ng buhay. Kasi, inaayos tayo ng Panginoon. Jesus sabi nga, order in our lives.
Pero nagaganap lang ito sa mga taong makikinig at tatanggap sa Kanya. Ang desire ng Lord, maayos lahat eh. Sabi nga, tinawag niya talaga lahat. Pero hindi lahat ay tumalima. Hindi lahat ay nakinig at sumunod. But for those who follow and obey, they enjoy kung ano yung benefit ng paglapit at pagsunod sa Panginoon. At sabi sa Matthew 4:19, actually, nasaan ito kanina, pwede natin balikan yung Matthew chapter 4. Sabi, and He said to them, follow me as my disciple, accepting me as your master, teacher, and walking in the same path of life that I walk. So gusto kong ano dito yung follow me. Sabi ng Panginoon, sundan niyo ako. Sundan niyo ako. Okay? Baka iba na susundan niyo. Akala niyo si Kristo. Hindi pala, di ba? Susundan niyo ako. Kaya paano? Para malaman mo na si Kristo ang sinusundan niyo, sabi sa Hebrews 12 verse 2, number 1 point natin is to fix your eyes on Jesus. Sabi, looking away from, okay. Okay. Pasensya na kayo. Yeah. Number 1. So kung nag-notes kayo, that is our number 1 point. Fix your eyes on Jesus. Okay? And sabi sa Hebrews, pwede natin basahin sabay-sabay? 1, 2, 3. Looking away from all that will distract us and focusing our eyes on Jesus, who is the author and perfecter of faith, the first incentive for our belief, and the one who brings our faith to maturity, who for the joy of accomplishing the goal set before him endured the cross, disregarding the shame, and sat down at the right hand of the throne of God, revealing his deity, his authority, and the completion of his work. Ang sabi dito, looking away from all that will distract. Diba? Maraming distraction eh. So, hindi ito some distraction, but all. So, kailangan identify mo, what distracts me? Maraming bagay. Ang fix kasi, pag sinabi yung fix or focus, ibig sabihin nito, steadfast, immovable, established, settled. Hindi yan nababago. Parang dito ko yung narinig sa construction. Pag nagpapakonstruction ka daw at rinirent mo yung lugar, sasabihin sa'yo kung pwede kang maglagay ng fix o movable. Diba? Kasi pag fix, hindi mo na pwedeng tanggalin. Diyan na siya. Ang sabi ng Biblia, kailangan kay Jesus lang tayo nakatingin. Mga kapatid, siya dapat ang magiging batayan ng ating buhay. Siya ang batay. Tama ko, batayan. So, alam niyo nung last week, sino yung nandito? Ang ganda nung preaching last week. It's about Nehemiah. The build and the battle. Kasi there will always be battle sa buhay natin. So paano natin ito linalabanan sa araw-araw na labanan? Araw-araw may labanan, di ba? Nararamdaman niyo ba yun? Pagising mo pa lang kalaban mo na yung asawa mo. Ay, hindi, joke lang. Hindi pala, joke lang po yun. Okay ba? Baka yung yung anak talaga. May isang nanay sabi, itong anak ko, tuwing umaga ginagamit ng kalaban sa buhay ko. May pakikibaka ka na kaagad. Di ba? Araw-araw. Sabi, but then, you know what? How do you handle that as believer? Na may mga ganito tayong nai-encounter sa buhay natin. So yun nga, ganda nung the battle, sabi, as we build ang faith natin, habang binibuild natin ito, there will always be challenges and opposition. There is the battle. Nandiyan talaga siya. Kaya pag sinishape tayo ng Panginoon, nasasaktan din tayo. Di ba? And when we fix our eyes on Jesus, there will be shaping sa buhay natin. Kasi siya yung titignan natin, hindi tao eh. So makikita mo yung sarili mo before Him.
God will really shape us and prune us. Kasi pag sa Panginoon tayo nakatingin, kahit yung paligid natin o mga kasama natin sa church, sabihin na natin, within the church, kasi itong ginagamit ng kalaban to shake our faith eh. Yung nakikita mo, nakasama mo, na nagbabother sa'yo, na namumuhay ng hindi tama. If your eyes is fixed on Jesus, kahit ganito ang nasa paligid mo, your faith will never be shaken. Hindi, kasi kahit nagkakamali sila, na natutumba sila, hindi ka sumasama sa pagtumba. Kasi hindi ka sa kanila nakatingin. Nakatingin ka sa Panginoon. Actually, kailangan natin ito mga kapatid. Kasi these days, sabi nga, wala naman perfect. We all fail. Kaya kung ang tinitignan natin o ang loyalty, devotion natin, nandun sa ating mga leaders, but leaders are there to help us. Pero we should put our faith on God. And devotion and loyalty to God. Kasi sometimes, yun nga, they fail. At kaya nga yung iba umaalis ng church. Bakit? Kasi yung leader ko hindi na magkasundo. Lipat na lang ako dito, ang gulo-gulo nila. Di ba? Kasi nakatingin sila dito. Mga kapatid, I'm telling you, it will happen and nangyayari talaga yan. So I'm encouraging everyone to look and fix your eyes on Jesus. Para pag may nangyaring mga ganito sa paligid natin, sa loob ng iglesia natin, you will not never be shaken. Hindi mo isipin aalis, hindi mo isipin mag-give up. Bakit? Kasi you continue to move forward because si Jesus ang nakikita mo. Ang isip mo is, ano kaya ang gagawin ng Panginoon pag nakaharap siya sa ganitong sitwasyon? Yan ang magiging ano mo eh, di ba? Anong klase mga sitwasyon bang hinarap ni Lord? Dito, pang-iinsulto, pangungutya. Hinarap ng Panginoon lahat yan eh. Paano niya ba yun hinarap? Di ba? Sabi nga, si Jesus, hinarap niya ito with righteousness, holiness. So when we fix our eyes on Jesus, naaano natin itong mga pagkakamali na nakikita natin sa kapwa natin. Kasi nga, everything fails. Kay Jesus ka lang dapat nakatingin. O, naka-highlight sa akin to. kay Kristo ka lang dapat nakatingin. Kaya lang sabi nila, paano ba nangyayari na kay Kristo ka lang nakatingin? Kailangan, kilala mo si Kristo. Yun na nga minsan ang nakakatawa eh. Christian ka, pero di ka nagbubuklat ng Biblia. Kawawa ka naman. Namimiss mo yung mga pangako ng Diyos na nasa salita niya. Remember, yan ang foundation natin. The Word of God is eternal and it stands forever. Everything na ginagawa ng Kristiyano dapat ang foundation ng pananampalataya is the Word of God. Kung hindi natin ito binabasa, talagang you will be shaken. Hindi mo kilala kung sino yung Panginoon mo eh. Ang alam lang natin, Jesus is our Savior. He died on the cross. Pero hindi lang po yun. He's the King. He's the Judge. He's the Master. Kananta natin kanina, di ba? He's the King. Pag sinabi mong King, nag-rule siya. Nag-rule ba siya sa puso mo? Jesus should rule in our hearts. Pag sinabi mo yun. As you know the Lord, makita mo you focus and you fix your eyes on Jesus. You get to know Him. Every day, kailangan, nakikilala mo siya. Kasi He's eternal, hindi natin siya kayang aralin ng isang araw lang. O ng time na you just received the Lord and that's it. Kapatid, He is eternal. Remember, eternity ang pinag-uusapan natin. Hindi natin kayang aralin ng isang araw at kilalanin ng isang araw. Araw-araw natin dapat kilalanin hanggang sa dumating siya. Amen? Hallelujah. Praise God. So focused on Jesus. Sabi, our faith is not moved even with all the distraction of life. Kahit madami kang problema, mag-church ka pa rin.
Kahit nagagalit ang pamilya mo, dahil sila ay hindi born again, ikaw ay born again, mag-church ka pa rin. Di ba? Kahit pinipigilan ka, mag-church ka pa rin. Walang pwedeng magpigil sa'yo. Dahil kasi nakatuon ka sa Panginoon. Alam mo kung sino ang sinusundan mo. Ang pananampalataya mo ay na kay Kristo. Remember si Nehemiah, yung last week na, alam ko yung iba napanood lang nila, di ba? Si Nehemiah, ang daming distraction too. Ang daming oposisyon habang binibuild niya yung wall. Pero na-distract ba siya? Natakot ba siya? Siguro nagkaroon silang agam-agam. Pero nagpatuloy siya. Hindi siya nagpapigil. Paano nangyari kapag patuloy siya? Nakatingin siya kung saan siya sinugo ng Diyos. Nakatingin siya sa utos ng Diyos. Kaya every time na dumarating yung ganon, nananalangin siya, Lord, ito sila. Pero you have called me to do this. The same way din po tayo, mga kapatid. Yung buhay natin, we are in Christ. So we have to fix our eyes on Christ. Amen? Hallelujah. Everything, sabi nga, lahat ay tinatawag niya sa Panginoon. Ang relationship natin sa Lord kasi, we have to really treasure it. I-treasure niyo to. That's really treasure. When you yung relationship niyo, yung intimacy niyo sa Panginoon ay na-develop. Hallelujah. I tell you mga kapatid, sabi natin is impossible with God. Kasi marami tayong hinaharap na imposible sa buhay natin. Marami tayong hinaharap na sa sarili nating kaalaman o kaisipan parang ang hirap. Pero pag alam niyo ang Panginoon, sa Panginoon kayo nakatingin, kahit yan mahirap, alam niyo magagawa niyo yan. At magtatagumpay kayo in Christ. Kaya ang hirap lumayo sa Panginoon. Amen? Kaya ang ating second point is, sabi ni Paul sa 1 Corinthians 11:1, imitate me. Sabi, imitate Him. Hindi lang tayo nakatulad sa Kanya, kundi kailangan sinusundan natin siya. Tinutularan natin ang Panginoon. 1 Corinthians 11:1, sabi ni Apostol Pablo dito, sabay-sabay tayo, imitate me just as I imitate Christ. Sabihin, ang batayan pa rin ay si Kristo. Di ba? Sumunod kayo sa akin habang sinusundan ko si Kristo. Pag hindi na ako sumunod kay Kristo, wag na kayo sumunod sa akin. Kay Kristo tayo dapat sumusunod. So ang tinutularan natin dito ay ang Panginoon. Si Jesus, ang batayan ng buhay natin. Alam ko, ang hirap naman, but God has given us His Spirit. Binigyan niya tayo ng Kanyang Espiritu upang magawa natin yung mga bagay na mahirap para sa atin. Sabi, anong ginawa ng Panginoon dito? Jesus walked in obedience, in humility. Jesus walked in power. Jesus, alam mo yung demonstration ni Lord sa buhay niya dito. Nag-submit siya. Nag-submit siya sa earthly parents niya. Nag-submit siya sa government. Sabi ng magbayad ka ng tax. Sabi niya kay Pedro, sige, huli ka ng isda. Yung pera dyan, ibayad mo. Bayad mo. Pay. Sabi niya, the tax. Kaninong mukha nandyan? Kay Caesar. Pay to Caesar what belongs to Caesar, but pay to God what belongs to God. Sumunod siya dito. Wala siyang sinundan ng Panginoon. God demonstrated submission, obedience, humility. And sabi, imitate me. So yun ang dapat natutularan natin. Pero may isang bagay po ako na gusto kong ibigay sa umagang ito na ginagawa ng Panginoon na I would encourage everyone and I pray na nagagawa natin. This is the prayer life ng Panginoong Jesus. Kasi minsan ito yung nakakaligtaan ng iba. Basta, magaling sila mag-pray sa food. Bless and sanctify the food. In Jesus' name, amen. Pero alam mo ba, ang prayer is deeper than that. Pag sinabi mo kasing prayer, it's a communion with God. You're coming in the presence of God. Kung ang Panginoong Jesus, ginawa niya to, bakit hindi natin magawa? Amen? Siguro ito sa LG discussion nyo. Bakit hindi natin nagawang manalangin? Okay?
in Matthew, yung kanina Matthew 4:19, sabi, accept me as your master and teacher, walking the same path. Sabi ng Panginoon, sumunod, tanggapin niyo ako na Panginoon at teacher niyo, sumunod kayo kung paano ako lumakad. At isa sa paglakad ng Diyos, ang pananalangin araw-araw. Mga kapatid, di siya nagsawa, di siya napagod manalangin. Siya ay, just imagine, si Jesus na to. But He calls to the Father. He surrenders to the Father. Kasi sa prayer, doon tayo kumukuha ng strength natin. Doon tayo kumukuha ng yung refreshment ba natin? Kasi di ba, naramdaman nyo na maging dry kayo? Parang, wala naman ako ginagawa, pero parang very dry ang life ko today. Alam nyo, yung kailangan yung presence ng Lord. Pray. Pray. Okay? Mark 1:35. Tingnan yung Panginoon. Sabi, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where He prayed. Very early. Madilim. Pero ang Panginoon, late na rin matulog ito eh. Kasi pipreach siya hanggang gabi. Diba? Pero hindi, binigyan niya ng oras ang pananalangin. Habang nandito siya sa mundong ito, hindi niya yung kinaligtaan. Bakit? Dito nga siya nagdodraw eh. Strength and direction. Mga kapatid, kung kailangan nyo ang direction sa buhay nyo, pumunta kayo sa presensya ng Lord. Pray! Sabihin mo sa katabi mo, pray. Tingnan, check nyo nga kung nagpipray talaga yan. Diba? Amen? So in prayer, we are being built. Our relationship is built. In prayer, we get strength. We get direction, and in prayer, we hear the word, we hear the voice of God. Alam niyo po, God is alive, buhay siya, at nagsasalita siya. Hindi po siya Diyos na pipi. Siya ay nagsasalita. And if you want to hear the voice of God, you want to hear God, pray. Open the Bible. That is God's written word. Nagsasalita ito sa atin. Sa Apostol Pablo, sabi niya, imitate me as I imitate Christ. Sabi niya sa Philippians 4:15, do not be anxious or worried about anything, but in everything, every circumstance and situation, ano bang circumstansya natin at sitwasyon natin? By prayer and petition with thanksgiving, continue to make your specific request known to God. Hindi ba alam ng Diyos? Alam ng Diyos kung anong kailangan mo. Pero kailangan mo pa rin itong ilapit sa Kanya. Amen? Kasi yung sabi nga, di ba? If you ask, you will. If you knock, the door will be. So kailangan natin mag-ask. Although God already knows that, you need to ask if you want to receive. Amen? Kaya ang panalangin po, sabi nga, si Apostle Pablo actually, pag nabasa niyo yung Book of Acts, sa loob ng kulungan, nakagapos, maraming sandalo, napakadilim dungeon nga ang tawag doon eh. Pero maririnig mo, nag-worship sila sa loob. Nagpipray sila. Hindi kayang pigilan ng sitwasyon nila, ng circumstansya nila, ang kagalakan at pasasalamat nila sa Diyos. Tayo minsan, bill pa lang ang dumarating, hindi na tayo marunong magpasalamat sa Lord. May bill na naman ako. Diba? Itong bill na to talaga, monthly na lang, kalaban ko to. Bill pa lang yun. Pero sila, Apostol Pablo, talagang sila, they were imprisoned. Ano pa siya? Dumaan siya sa shipwreck. Dumaan siya sa pagtagutom, tagubad. Sabi niya, lahat. Dinaanan niya. Pero ito sinabi niya, huwag kayong mag-alala. Kundi sa lahat ng bagay, sa anumang sitwasyon, ipaalam niyo sa Diyos ang pangangailangan niyo. Bakit niya nasabi to? Dahil alam niya ang tutugon ng Diyos. Amen? At ang Kristiyano dapat marunong lumapit sa Diyos. Kasi kung di si Lord ang nilalapitan natin,
Aba, kung sino na nilalapitan nyo? Ha? At pag hindi ang Lord ang nilalapitan nyo, may lalapit sa inyong iba. Di ba? I-scam kayo. Di ba? So, kailangan alam natin ang Panginoon. Because in prayer, it also help us to bring order in our life. Naayos ang buhay natin. Amen? And our third point, mga kapatid, is train yourself to be godly. Kailangan turuan natin ang sarili natin maging maka-Diyos. Ibig sabihin kasi it's a decision that every one of us should make. Hindi to, God will call us, papakita niya sa atin kung anong, kaya nga si Joshua, di ba? Sa ano niya, sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. They make a stand. They make a decision. Ganon din po ang pamumuhay ng maka-Diyos. Dinidesisyonan natin ito. Hindi ang magulang natin, hindi ang pastor natin. Kasi ang pastor will only give you the message. But to walk in that is your own decision. Maging maka-Diyos. 1 Timothy 4:7, have nothing to do with godless myth and old wives' tales. Rather, train yourselves to be godly. Pag sinabi mong training, meron discipline. May determination yan. Training nga di ba? Sino ba yung nagtitrain dito sa gym? Pag sinabi ng coach mo na hindi mo pwedeng kainin yan, naalala ko si Janet na nag-train sa, maraming pinatanggal yung coach niya na pagkain. Yung paborito pa naman namin. Yun pa naman ang pinatanggal. Nadamay tuloy ako. Di ba? Sabi dito, have nothing to do with godless. Ibig sabihin, kailangan, nyo muna to be wise. Be wise how you live. Have nothing to do. Kailangan ma-identify nyo yung mga bagay na nagagawa nyo o naririnig nyo na wala namang kabuluhan. Nag-occupy ng time and space nyo. Have nothing to do, sabi ni Timothy, with godless myth and old wives' tales. Ibig sabihin, alam mo yung mga walang kwentang-kwentuhan? Minsan nauubos yung oras natin doon kasi masarap makinig. Di ba? Lalo na kung pag nag-uusapan, buhay nang may buhay. Parang nauubos yung oras mo doon, di ba? Kaya sabi, be wise. Kasi minsan nananakaw talaga ng kalaban yung time natin. Be wise in what you allow and where you spend your time. Maging wise tayo. Teka muna, parang iba na to. Parang naubos, 3 hours na ako dito. Kahit nga Facebook Di ba? Check ka lang naman ng notification. Aba, check lang. Di ba, ilang minutes lang ba nakaka-check? 5 minutes? 5 hours ka na nandyan. Di ba? Di mo na nabitawan. So, be very wise how you spend your time. Where you spend your time. Mga kwentong walang kwenta. Bakit dito walang kwenta? It doesn't build. It destroys you. So, paano mo ma-identify na, walang kwenta to? Kasi, hindi siya nakaka-build sa'yo. Nakaka-destroy siya sa'yo. Nakaka-destroy siya sa faith mo. Sabi nga, discipline yourself. Pag sinabi mong discipline, discipline, make every effort. Kailangan, may determination ka, hindi. Talagang ito ang gagawin ko. Make every effort para ma-achieve mo yung goal of godliness. Alam niyo po kasi, kaya napakahirap mamuhay ng godly. Kasi we are in the world. We have our flesh. Pag sinabi mong godly living, spirit ang nasusunod dyan. Yung flesh natin, palagi mo yan i-crucify. At napakahirap gawin nun. Pero pag trinain nyo ang sarili nyo, ibig sabihin, pwede natin gawin yon. Kailangan lang natin i-train ang sarili natin. Ano ba yung godly? Maka-Diyos. Ano ba yung maka-Diyos na pamumuhay? Kailangan ko ba isa-isahin yon? Ibang preaching na yon. Sige. Discipline to achieve godly living. Keeping yourself spiritually fit. Kailangan, spiritually fit ka Kasi daily we have battle. When you are fit, you are ready to win. Kaya minsan talaga nalulugmok din tayo. Kasi nga, hindi talaga tayo ready. Hindi tayo trained. Kaya pag dumating na yung battle,
Una tayong gugupo, nasusugpo, nasusugpo, naaalimango. Okay? una tayong nakas, okay? So, ibig sabihin, you have to keep yourself spiritual. So, sabi nga, what do we need in training? Alam mo, sa training, you need the commitment. You need to be committed doon sa ginagawa mo. Kasi minsan yun ang sablay tayo eh. Kahit nga sa pagda-diet, di ba? Bukas talaga, mag-intermittent ako. 16 hours. Tapos nagugutom talaga ako eh. Sabi naman, there's no more condemnation in Christ. Kain na lang ako. Di ba? Wala nga condemnation yun. Pero di mo ma-achieve yung goal mo. Di ba? Kung may goal ka, you need to be committed. Doon sa dapat mong ginagawa. Sabi, committed ka to have a godly life. Paano ba ako maging a godly Lord? I need to be committed in reading the Word of God. In my prayer, in my fellowship. I need to be committed in my generosity. Kailangan meron tayong ganun. That is godly living. Okay? Pray, read the Word. Alam mo, I would always encourage you to read the Word. Kailangan natin ng Word of God. And then number 2, you need to practice. Sa training, hindi ka lang nagkukumit, nagpa-practice ka. What you read. Di ba? Do what the Word says. Do what the Word says. Sabihin mo sa tabi mo. Okay. Sa Matthew 4:20, sabi dito, immediately, they left their nets, followed Him, becoming His disciples, believing and trusting in Him, and following His example. So, sino ang ginawa nila? Sumunod sila. Hindi lang sila sumunod, naniwala sila, nanampalataya sila, ginawa nila. So mga kapatid, godly living is a practice na dapat ginagawa ng mga Kristiyano. Ang maka-Diyos na pumumuhay dapat nakikita po sa atin. And we can only do that in Christ. Only in Christ. Kaya nga sabi ng Panginoon, come, follow me. Ako ang sundan nyo. Dahil ito mga kailangan nyo, mapapasa inyo. Hindi kayo makikipagbaka ng kailangan ko yata ng magbasa ng buong para ma-achieve ko to. No. But in Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, sabihin mo, si Kristo lamang. Alam niyo ba itong panahon na to, that's why we really need the Word. We really need to know the Lord more. Kasi ang season natin is high-tech. Season of technology ngayon. Sabi nga, the very elect will be deceived. Ito yung naano ko eh. Kasi, yung AI, ang galing niya. Na-imitate niya ang tao na siyang siya. Di ba? Katulad ng isang a great man of God. Nagulat siya, narinig niya. Siya, boses niya, nagpipreach. Pero yung message, alam niya hindi niya ituturo ang ganong klaseng message. Kung hindi alam ng mga nakikinig, iisipin siya yon. And they will take that. Yung taong ito, actually, isa siya sa pinapakinggan ko, na kasi very balanced ito magturo. Alam mo, it will destroy yung testimony niya. At yung mga taong nakikinig, malilihis. Yun nga, the very elect will be deceived. Kaya kung di mo alam ang salita ng Diyos, hindi ka sa Panginoong Jesus, we can be deceived. Remember, 1/3 of heaven, dinisib niyan. Ito yung mga anghel na nandun na sa langit kasama na ang Panginoon. Pero na-scam niya pa rin. Diba? So, make every effort, mga kapatid. Ibig sabihin, train our lives to be godly. Fix our eyes on Jesus alone. Sa Panginoon lang. Para you cannot be, any distraction that will come, maaring ma-shake ka ng konti, pero hindi ka mawawala. Babalik at babalik ka. Dahil nakatingin ka sa Diyos. Amen? And then sabi, imitate. Keep imitating. Keep following. Most especially the prayer life of Jesus. Alam niyo po, may hour of power tayo dito every Saturday. And I would like to invite the family of Champion Life Metro Manila to be part of that prayer. We need to pray now.
Ang bansa natin nagkakagulo. Wala tayong magagawa, pero may magagawa ang Diyos. But we have to come as family, as children of God, as one family, praying. We need to pray. Sabihin mo sa tabi mo, need to pray. Kailangan alam mo kung anong papanalangin. Nararamdaman nyo ba? We are very near. Kaya kung nasaan ka ngayon, sabi nga, kung tapat ka ngayon, mas lalo kang dapat maging tapat. Huwag natin pabayaan na kung ano meron tayo mawala pa sa atin. Amen? Kaya mga kapatid, let's follow Jesus. Sabihin mo sa tabi mo. Amen. So wala na tayo ibang susundan, kundi ang Panginoon. Siya lamang po ang pwedeng makatulong sa atin sa panahon ng anumang panahon na meron tayo.